Mga kapuso, time out muna tayo sa paglusong. Pupunta naman tayo sa mababatong bahagi ng tabing dagat. Hello, nagulat ba kayo? Mangunguha tayo ngayon ng mga kibit. Ang kibit ay isang klase ng mollusk. Google nyo na lang kung ano ang mollusk. Pero nakakabit siya dito sa mga batuhan. Siguro kaya kibit ang tawag sa kanya kasi talagang nakakabit talaga siya. Eh pangit naman kung tatawagin natin siyang kabit, di ba? So, kibit. Hanapin ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung kibit. Wait lang. Okay. Ang tawag din daw dito ay talakugan, pero dito kibit ang tawag nila. Tarant! Ginagawa raw itong sisig. Kasi yung texture daw nito ay parang tenga ng baboy. So, maghanap pa tayo ng iba pang mga kibit. Usually, nakatago siya sa mga bato-bato. Kailangan maging maingat sa paglalakad sa batuhan. Malalaki at madudulas kasi ang mga bato sa parting ito ng dagat. Ay, ano yung laman na sa loob? Ah, yan ba yan? Ano ba yan? May laman sa loob. Ito, ano yan? Ayan yung laman niya. Ah, laman niya lang talaga. Pinakang bitukan niya. Ang hirap naman maghanap. Saan pa meron? Saan yung malalaki? Ayun, doon daw yung malalaki. Kayang dumikit ng kibit sa mga bato. Ito ay dahil sa byssal threads nito o mga natural nitong pandikit. Kumakapit ang kibit sa mga bato para hindi ito maanon. Pero ang extra challenge dito ang paghahanap ng kibit dahil kakulay nito ang mga bato. Ako, nakakabit pa talaga. Ayun! Uy, huwag ka tumakas. Teka. Saan ka napunta? Wala ay. Nilaglag ko kasi. Tusok dito, tusok doon, pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap ng kibit. Ganito karami ang aming nakuha. Ang karaniwang luto ng mga tagapagbilaw sa kibit, sisig. Okay, ang tawag po dito ay kibit o kaya talakogan. Talakogan. So, dito parang mukha siyang dinosaur. Ito yung nakakabit doon sa ang hirap nitong kunin. My God. Tapos ito yung ilalim niya. Ang kukunin lang natin itong bandang ilalim na to. Ito kasi, yan o. Antigas. Antigas nito oh. Matindi. Eh ito, kinakain din to. Tinatanggal po yan, ma'am. Nililinisan po. Kaya po siya ay... So, paano natin ito hihingayin? Nilalaga po siya ng 2 to 3 hours. Sus Marios. Tapos pagkatapos ng 2 to 3 hours, Yan po malambot ng tanggalin. magiging malambot Opo, na, malambot tas siyang tanggalin. pwede na siyang tanggalin. Opo, ganyan na po magiging itsura niya. So medyo mahirap po itong kunin, mahirap din pong iluto kasi talagang tiniktik mo na siya doon sa batuhan, tapos 2 to 3 hours mo pa siyang ilalaga hanggang sa lumambot siya. Pero sabi ni ate, masarap naman daw talaga to. Kaya nila gagawing sisig kasi para siyang ka-texture ng tenga ng baboy. Opo. Kailangan hiwain natin siya ng maliliit kasi medyo matigas siyang nguyain. Para siyang cartilage, yung tenga nga ng baboy. So perfect talaga itong gawing sisig. Okay. Una munang ipiprito ang mga nahiwang kibit. Okay. Ayan na po! Ano ba yan, te? Oh, Lord! Bakit ganyan? Parang, nagluluto ba tayo ng lechon kawali? Karon? Ano ba yan? Ang mamantika pala. Anong putok-putok siya talaga? The best yan, ma'am, pulutan. The best na pulutan to?
puro pulutan yung mga niluluto natin ngayon. Sisig, kilawin, torta. Pwede pong ulam. So, hihintayin natin hindi na siya pumuputok-putok. Hindi naman, ma'am. Basta po yung medyo parang toasted na po siya, pwede na po yun. Okay. Kapag malutong na ang kibit, hahanguin at isi-set aside muna ito. Sa isang kawali, igigisa ang sibuyas at sili. Pwede na po natin ilagay ulit. Babalik na. Opo. Yan. Okay. Saka po natin siya lalagyan ng pampalasa. Pampalasa. Oyster. Oyster sauce. Seasoning. Opo. At saka ito lalagyan ng itlog. Okay na po ito. Wow! Kalain mo, no? Mukha talaga siyang sisig na ano. Kala mo karne, no? Opo. Hindi mo iisipin talakugon siya, no? Yun. Tapos, Sa kanya po siya pipigaan. Pipigaan. Opo. alright! Handa mo na yung kanin. Sige po. Okay. Okay, tikman natin itong sisig na kibit. Tipin mo talaga, parang yung sisig na nabibili sa restaurant eh. Sarap ng timpla ah. Masarap yung timpla. Iisipin mo talaga, parang legit na sisig. Pero, mas matigas siya. Mas matigas siya ng kaunti kesa dun sa tenga ng baboy. Medyo kailangan talaga gayatin mo ng maliliit. Kasi may nguya. Pero masarap yung timpla. Masarap yung timpla, walang lansa. Siguro kung gagawa kayo ng ganito, dagdagan nyo pa yung kulo para lumambot siya talaga ng maigi. Kasi medyo matigas pa siya ng kaunti. Pero dahil ginayat naman siya ng maliliit ni ate, kaya naman kainin. Pero masarap yung ano, sarap yung timpla niya. Sisig na sisig.